God. Praise God. Glory to God. As we begin, allow us to let us open our Bible and please turn with me in the book of John, chapter 20, verses 24 to 29. John chapter 20, verses 24 to 29. And it goes like this, sabi rito, "But Thomas, one of the 12, who was called Didymus, was not with them when Jesus came. So the other disciples were saying to him, 'We have seen the Lord.' But he said to them, 'Unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into his side, I will not believe.' 8 days later, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst, and said, 'Peace be to you.' Then he said to Thomas, 'Place your finger here and see my hands, and take your hand and put it into my side, and do not continue in disbelief, but be a believer.' Thomas answered and said to him, 'My Lord and my God.'" Let us offer a prayer to God. To you, our heavenly precious Father, we give you glory, we give you thanks. We bow down, we acknowledge, Lord God, that your presence is in our midst. We believe, Lord God, hallelujah, that this fellowship is not of anyone, is not of man, but this fellowship is of you, Lord God. And that is why this wonderful afternoon, allow us once again, Lord God, to enjoy your word. Hallelujah. We have witnessed some testimonies. We have heard song offerings, Lord God, and what your word, hallelujah, like earlier in the morning. But Lord, hallelujah, we still believe that there are so many things that you wanted, hallelujah, to share with us this afternoon. And that is why, Lord God, we are bowing down ourselves. Once again, Lord, hallelujah, give us an eye that can see, ears that can hear, and most of all, Lord God, open our heart that we may be able to receive your word. Because the Bible says, Lord God, your word is the lamp unto our feet and the light unto our path. And we believe, Lord God, as we celebrate, hallelujah, this 44th year of this church, hallelujah, we are counting more, hallelujah, of your many works. Hallelujah, we're not just looking back, because the God that we serve is a living God. Hallelujah. And that is why, once again, Lord God, we are entrusting to you your word, and all the glory, honor, and praise belongs to you in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Let us all be seated, brothers and sisters. Okay. Ano ba? Okay, so pasensya na, hindi ako sanay gumamit nito. Mas gusto ko kasi yung mic kasi minsan pag sumisigaw ako ay nalalayo ko. Minsan kasi pag nakagano, malakas. Kaya siguro pag sisigaw ako, gaganon ako. Pag ganon. So medyo hindi ako sanay. But of course, bago po ako dumako sa pangangaral, ay nais ko ipabot ang aking taus-pusong pagbati sa inyong ika-44th year anniversary. At gusto kong i-appreciate ang inyong mahal na pastor, Pastor Jericho, for inviting me sa inyong upang makisaya. Actually, this is my first time na makapangaral sa inyo sa lahat. Dahil nangaral ako dito twice na, ay puro sa mga youth. So, ngayon ko lang nalaman, ganito pala kayo karami. By the grace of God. Okay? At hindi ko man kilala lahat. Kanina, nagulat ako, yung worship sisters ay taga rito pala. Akala ko ay mga Bisaya. Kasi iniisip ko mga Bisaya ay parang yung lugar, di ko maano kung saan. Pero taga rito pala yun. So, God bless you mga sisters. Okay, lagi ko kasi nakikita sa Facebook.
And by the way, kung meron pang hindi nakakilala sa akin, Bisaya ako. Nabay Bisaya nga rin? Si Pastor Abe, of course. We have been sharing the Word of God ever since na nag-meet kami. At kanina, naputol uli. So, ganun talaga pag nagkikita ang mga anak ng Diyos, hindi nagsasawa sa pagbabahagya ng salita ng ating Panginoon. Okay, isang observation lang. Napansin ko sa church ninyo na maraming magagaling kumanta. At ako ay pinagpala sa mga awitin, kahit kina Brother Gideon. Nagbibilang kayo nakaraan. Napansin ko, halos may pagkakahawig kami ni Brother Cholo noong siya ay na-convert ng 2000, nagpa-baptize, 2004. 2004 yung unang dalo ko sa church. No, after 2 years, naging youth leader siya. Actually, ako naman ay hindi agad ako nagpa-baptize. 2007 na ako na-baptize. After 2 years, 2009, nauna ka pala sa akin, naging youth leader ako sa Cubao. So, 3 years yung ating pagitan. Pero, yun, sa maagang panahon, ginamit din ng Panginoon. At kagaya ng inyong mga naririnig palagi sa mga pastor, wala talaga siguro ritong nag-desire na maging pastor. To be honest, far from our mind. Kahit si Brother Cholo na maging mangangaral, wala talaga. Meron lang ako isang dinisire, ang umuwi ng Leyte at mag-evangelize lang. At yun lang yung gusto ko. Naalala ko nung kami ay nagdadrive ni Pastor Joe papuntang Bulacan. Isa kami sa nag-pioneering doon, yung hinahawakan ko ngayon. Sabi sa akin ni Pastor Jonathan, ano ba talaga plano mo sa ministry? Sabi ko, mag-share lang ng Word of God sa probinsya. Talagang ang gusto ko ay Leyte lang. Hanggang ngayon. Hanggang sa managinip ako na meron akong batang babae o dalaga na gustong pakasalan at ayaw ng magulang. So, narealize ko talaga na hindi nga talaga siguro ako para doon. Kasi ang sabi doon, bata pa tong anak ko, siguro maghintay ka ng ilang taon, baka payagan kita. Pero sa ngayon, may ibang nanliligaw dito. Pero ayoko sa kanila. Ay sa kanya kasi marumbado. Ikaw naman, sabi niya, maghintay ka. Pero ang dating ay ayaw. At ang sabi ng mga kasama ko sa panaginip, mga diakono, tara pastor, uwi na tayo. Ayaw naman sa'yo eh. Uwi kami, balik kami ng Bulacan. At hanggang ngayon, daladala ko yon sa aking puso. Meron kasi tayong mga baptized doon na mga bunga ng aming missions. At hanggang ngayon, wala nagpapastor doon. Baka meron ditong gusto, Pastor Jack, magsabi lang kayo, maipadala ko kayo doon. Brother Buboy? Ayaw? Baka si Brother Cholo, pwede. Baka pwede kang magpadala doon. Para sa akin, kung ako papipiliin, kagaya ng sabi kayo na, kung meron lang tayong choice, I would rather go back in our native land and just enjoy their mga pagkain at doon lang maglingkod. Yun lang yung aking, kung pangarap rin lang, Brother Cholo, yun lang ang pangarap ko. Magtanim lang, pumunta lang ng dagat, mamingwit. Napakasimpleng pangarap. Pero again, hindi naman talaga sa atin ang pagpaplano at nakakatakot mapalo ng Diyos. Habang ako'y nakikinig kanina sa mga patutuon nila Pastor Jack, na-realize ko na laging pumapasok sa isip ko na itong church ng Bulihan ay, kumbaga, kung meron akong ama sa pananampalataya, si Pastor Jonathan, sabi ko may lolo ako sa pananampalataya, si Pastor Franco. Namatay. Sinong lolo ko ngayon? Pastor Jericho na. Sa pananampalataya, di ba? Dahil hindi naman ninyo may kakaila na ako ay bunga sa ministry ni Pastor Jonathan. So, of course, hindi man tayo directly merong connections, pero ang inyong pastor at mga kamanggagawa ay malapit sa akin dito, kahit si Brother Joey. Ayan, marami kaming mga pag-uusap niyan hanggang magdamag, naranasan namin sa barko. Kahit nahihilo na kami sa amoy, inumaga kami sa kakasharing. So, hayaan ninyo na magbigay din ako ng ilang mga
salita ng Diyos na nailagay sa akin ng Panginoon. Actually, it was Friday nung ako'y nagbubulay-bulay. Sabi ko kung ano yung mainam na maibahagi ko sa inyo. At yung talata na ito ay minsan ko na ibahagi sa aming church, although iba yung tema, pero connected dahil isa lang naman yung talata na aking gagamitin. Subalit, ang gusto kong bigyan ng pansin dito, of course, alam natin ang situation dito, it's all about the resurrection of Jesus Christ. Diba? Kung mapapansin natin dito, sa verse 24, ay nagbitaw ng salita si Thomas nung sinabi ng mga disciples na nakita namin ang Panginoon. At ang sagot sa atin, ang sagot ni Thomas ay, unless I see in his hands the imprint of the nails, maliban na may pasok ko yung aking daliri, okay, sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. And then sa verse 26, 8 days later, dumating ang ating Panginoon habang ang pinto ay naka-shut down. At ang unang-unang bati ng ating Panginoon is, peace be to you. Kaya tama yung naniwala ko sa patutukay na yung ni Brother Matt Hindi totoo yung rest in peace sa kapag walang Panginoon Dahil ang napakagandang bagay dito mga kapatid, we're not talking about Jesus Christ na nabuhay na ipinanganak. Of course, it's a good thing, nasabi sa atin kanina, isang napakagandang bagay kung nakita natin ang Panginoon na nabuhay sa ibabaw ng lupa, nakasakasama ng mga apostol. But I would rather see Jesus who is resurrected. Amen? Higit na mas masarap. Ang kalagayan dito natin, of course, hindi ko sinasabi hindi masarap siya makasama nung nasa ibabaw ng lupa. Ang daming miracles doon, di ba? Pero ang goal ng Panginoon, pinag-uusapan kayo na si Kristo, yung may krus tayo hanggang kamatayan. Pero hindi doon natapos. Right? Dito, ang ating Panginoon ay nabuhay na at ang unang-una niyang pagbati na ibinigay, kapayapaan ay sumainyo. Hindi ba napakasarap mga kapatid? Ang unang-unang benefits natin kapag tayo ay nasa Panginoon, we serve the living God, ay may kapayapaan. Would you agree with that? Amen? He was resurrected at of course, ang sabi rito ng ating Panginoon, Thomas, wag kang hindi mananampalataya o sa aking salin is do not continue in this belief. Well, of course, we believe na hindi naman unbeliever si Thomas. 'Di ba? Pero kagaya natin, walang doubt kung walang pananampalataya. Ang mga taong walang pananampalataya, walang doubt. Kaya ka nga nagda-doubt sa pananampalataya mo, alam nga nagda-doubt ka sa hindi pananampalataya. 'Di ba kapag nagda-doubt ka, ibig sabihin yung pananampalataya mo ay medyo nasi-shake. Mahirap naman mag-doubt kung wala kang faith. 'Di ba? Kaya ang pananampalataya ang tinitest. Since hindi nakita ni Thomas, unless makita ko, sabi niya, pero naniniwala ko, bagamat hindi nakasulat sa Bible, naniniwala din ako, kung kayo si Thomas, magkakaroon din kayo ng kaunting, sabihin na natin, bakit wala ako? Ba't hindi ko siya nakita? Di ba? Para bang meron ka ring desire. And you know what is good? Nung makita ni Thomas ang ating Panginoon, nagkaroon siya ng kanyang sariling confession. Hindi nyo ba, hindi niya, nung si Pedro nung si Jesus ay nagtanong kay Pedro, sino ako? Ang sagot ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Pero nung si James ay makakita sa ating Panginoon, hindi niya sinabing, you are God, you are Lord. Ang sabi niya, my Lord, my God. What does it mean? Meron itong personal. Kaya na pa natin naririnig yung sinasabing personal na karanasan. Si James, bagamat totoo ang naranasan ng ibang mga disciples, nagkaroon siya ng kanyang sarili. At nung maranasan niya ang ating Panginoon, sabi niya, my Lord, my God. Alam niyo ba mga kapatid, maraming mga tao kilala ang Diyos. He is a Savior. Kilala ang ating Panginoon Jesucristo. 'Di
Di ba? He is a Messiah. Pero alam niyo mga kapatid, ibang bagay ang sabi mong siya ay tagapagligtas. Ibang bagay na masabi mong siya ay aking tagapagligtas. And that is why sa hapong ito, ay gusto kong bigyan ng ang aking title in connection sa ating, mamaya dadaanan ko yan yung ating tawag nating team. Kagaya ni Pastor Jacob, hindi rin ako mahilig sa team, pero minsan ang team nakakaano din ng inspiration. And actually, kanina, bagamat first time kong makasama kayo dito as whole congregation, hindi ko naramdaman, sabi nga kayo na hindi ako bisita. It's the same experience, to be honest. Hindi ako nag-exads, it's the same blessing. Dama ko ang mga awitan, alam ko na ang Panginoon ay kasama ninyo. At in fact, nararamdaman ko, siguro, anong binabalikan yung 44 years, 21 sa kanya, nagpa-flashback sa akin ang kwento na sabi nga ni Pastor Franco once upon a time, kapag nagpupuri dito, halos matanggal ang bubong. Kaya kanina, habang nagpapatuto, nag-iisip ako, ano kayang klaseng pagpupuri na halos matanggal ang bubong? Nagkaka-idea ko unti-unti. Kasi si Brother Venus, kahit MC pa lang, nakita mo na kung gaano ka bigay. Si Brother Cholo, Brother Joey, isa sa mga naabutan ko habang nangangaral, ganun pa rin. So I will not, kumbaga, wonder kung ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito ay pagdating sa pagpupuri, hindi tipid. Tama ba? Hindi tipid. And that is why, napakaganda ng ating tema, and I would like to preach a subject entitled, The Glory of the Resurrection. Talking about the glory. Kung titingnan natin ang isang meaning ng glory, it is something that is honor or admiration. Tumutukoy ito sa about the one who is worthy of praise. When we talk about glory, of course, in connection sa ating Diyos, it express who is He. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ating i-describe in a simplest way, kapag ang Panginoon ay pinag-uusapan natin, hindi pwedeng mawala ang kanyang kaluwalhatian. Are you getting my point? If this church, if this right now, in the moment, we're talking about God, then hindi dapat mawala ang kanyang kaluwalhatian sa ating kalagitnaan. Right? Hindi dapat mawala ang kanyang kaluwalhatian. And that is why, brothers and sisters, naniniwala ko, bagamat hindi natin makikita ang Diyos, because God is Spirit, but we can see His glory. Bagamat hindi na natin makikita si Jesucristo na naglakad sa lupa, but it doesn't mean hindi natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. At sa hapong ito, mga kapatid, gusto kong i-encourage, i-challenge ang bawat isa. Sino sa inyo rito nagdi-desire na once again, bago matapos ang gawain ito, makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos? At naniniwala ko, ang mga taong nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos, they will shout and proclaim who is Jesus Christ. Amen! Kung ating titingnan sa banal na kasulatan, isa sa napakagandang halimbawa, nung si Moses ay nakikipag-usap sa Panginoon, nung siya ay dinadala ng Panginoon, pinag-uusapan ng Kanaan, at siya ay merong mga agam-agam, and then he asked God, at ang sabi niya sa ating Diyos, Panginoon, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa'yo, show us your glory. Napakaganda, mga kapatid. If we have found favor in God, we can ask the glory of God. Nasusundan niyo ba, mga kapatid? Pwede nating hingin ang isang napakagandang karanasan sa hapong ito, at yan ay ang maranasan muli ang kanyang kaluwalhatian. Paano mangyayari yun? Bigyan ninyo ng kaluguran ng Diyos at hindi siya liko para hindi magbalik ng kaluwalhatian sa hapong ito. And I believe with all my heart
Dahil nung sinabi, kung atin tingnan saglit, ang Exodus 33:18, let's read it. Pamanin, kung ganito rin ako medyo mangaral, hindi ko naman namana ito sa inyong mga pastor, ganito lang din ako. May kanya-kanya talaga ang mga pastor or preachers ng paraan. Okay, sabi dito sa Exodus 33:18, let's read it. Okay. Ano bang version kayo? Well, hindi naman masyadong maano yan. Pero kung meron kayong New King James o NASB, it's better kasi yung King James medyo mahirap basahin eh. But okay lang yan. And he said, please show me your glory. 19? Sabi dito sa 19, then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. 20? But he said, you cannot see my face, for no man shall see me and live. 21? Sabi dito, and the Lord said, here is a place by me, and you shall stand on the rock. Brothers and sisters, wala tayong bato ngayon. But I believe, here is the place. How many of you believe? Here is the right place. At nung sabi sa verse 22, here is the place, so it shall be, while my glory passes by, that I will put you in the cleft of the rock, and will cover you. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Come to think of it, wala pa si Kristo that time, pero nagawa ng Panginoon, ng Diyos, na maipakita ang kanyang kaluwalhatian kay Moses. Right? So tingnan natin kung paano gradually ang Diyos ay gumawa na kung makikita natin, brothers and sisters, when God intended, or if He has, kung meron siyang plano, lagi mong makikita, it's for His glory. Kapag may ginagawa ang Diyos, nauuwi lagi sa kanyang kaluwalhatian. Would you agree? Di ba? Kapag may ginagawa ang Diyos, laging nauuwi sa kanyang kaluwalhatian. That is why, nung pinadala si Kristo, when He sent His only begotten Son, anong sabi sa John 1:14? And the Word, basahin natin. Basahin natin ang John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Kung mapapansin ninyo, mga kapatid, sa Old Testament, napakasarap na karanasan ni Moses nung maranasan niya ang kaluwalhatian ng Diyos, nung makita niya yung likuran. Sa ibang pagkakataon, nariyan ang mga appearance in fire, pillar of clouds, burning bush. Napakasarap na mga karanasan, angel of the Lord. Pero dumating ang pagkakataon, yung kaluwalhatian ng Diyos ay hindi na basta-basta burning bush. This time, the Word became flesh, and we beheld His glory. And who was that? Jesus Christ. Kaya nung siya ay nabubuhay, anong sabi niya? I am not taking own. Lahat ng aking ginagawa is not for my own. Ang aking kalooban ay sundin ang kalooban ng aking Ama. Lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama ba? Sa Old Testament, pillars, kung ano, angel of the Lord. Pero sa New Testament ay iba. And that is why nung dumating ang baptism, doon natin nakita kung paano yung intention ng Diyos na maipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, whenever Jesus Christ do miracles in the Bible, lagi niyong makikita, hindi siya ang kumukuha ng kaluwalhatian. Pero nakita ng mga tao kung gaano kainam yung mga gawa ng ating Panginoon. Bakit ko ito sinasabi, mga kapatid? Alam niyo, brothers and sisters,
Kung ang pag-uusapan natin ay ang kaluwalhatian ng ating Diyos, makikita natin yan kay Kristo. But you know, brothers and sisters, nung si Kristo ay namatay, hindi doon natapos ang kaluwalhatian ng Diyos na nakikita natin. Alam nyo, nasaan ngayon? We do not see Jesus Christ. Pero ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa buhay ng mga banal. How many of you believe on that? Narinig nyo ba ang patotoo kanina ng ating kapatid, Brother Cholo? Hindi tayo naluluha dahil lumuha din siya. Kung by emotion lang, mag-iiyakan na lamang tayo rito ngayon. Pero hindi. Habang siya'y nagpapatotoo, I'm not after his tears. Although it's a good thing dahil totoo nga yung kanyang sinasabi. Although may mga emotional, pero I'm saying it's a genuine na testimony. Pero hindi yun yung aking nabibless ako. Nabibless ako dahil ang pangalan ng Diyos ay naluluwalhati sa buhay ng mga anak ng Diyos. And I believe that hindi lamang sa buhay ni Brother Cholo, maraming mga anak ng Diyos dito at hindi lang siya nakaranas 44 years na mga gawa ng Diyos sa buhay na ito. Kung kaluwalhatian lang pag-uusapan, bawat isa sa inyo ay pwedeng magbalik. Pwede natin makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. Alam nyo, ano yung maganda kanina habang nagsilat si Brother Genesis? Brother Genesis, asan mo si Brother Genesis? Tinatanggal ko yung aking salamin para wala akong makita masyado. Malabo. Pero pag may gusto akong bigyan ng diin, talagang sinusuot ko para tingnan kayo. Alam nyo si Brother Genesis? Kasama ko yan sa trabaho. Asan si Brother Genesis? Binata pa yan, lagi kong kasama yan sa trabaho. Da-drive kami kay Brother James, sharing kami ng Word of God, binata pa siya that time. Nag-uusap kami, nag-share kami that time ng Word of God. Naalala ko, marami siyang mga struggle that time sa kanyang trabaho kasi nga, medyo nagkakaroon na kami ng conflict sa faith doon sa aming amo. And then, hanggang nag-asawa siya. Si sister, sino nga ba to? Andrea, Andrea, tama, di ba? Hanggang sa nagkaanak. And then, alam nyo, nakaraang youth camp, naalala ko one time nung gawain, nung nakita ko Sister Andrea nagpupuri na buntis. Kahit buntis siya, napuri siya sa Panginoon. And then sa youth camp, may kinikwento ang isang sister sa akin na yung anak ko ay mayroong nakilala na bata rin, dalagita rin. At nung tinanong ko, anak ni Brother Genesis. Sabi ko, imagine mo, nung panahon na yun, nabuntis siya na nagpupuri. Brothers and sisters, listen. There is no scientifically na proof na kapag nagpupuri ang magulang, yung tiyan sa bata, nagpupuri din. Scientifically, hindi natin makikita yan. Pero sa Bible, may ganap na nangyari. Nung si Elizabeth na-meet si Mary, yung bata na nasa sinapupunan niya, lumukso. I couldn't imagine kung bakit, hallelujah, hindi ako magtataka. Bagamat hindi ito kayang ipaliwanag ng science, pero naniniwala ako na spiritually, may plano ang Diyos. Kahit man ikaw ay nasa tiyan pa, nung nagpupuri si Sister Andrea, posible, hindi natin alam, pero who knows? Kaya nung lumabas ang bata at unti-unting lumaki, hindi ako magtataka kung ang magulang ay marunong magpuri, ang anak ay marunong magpuri. Hallelujah. Ano yan? Ang plano na yan ay hindi plano ng tao kasi hindi naman natin nadidesign ang bata para sumunod na maglingkod sa Diyos. Pero kung ang Diyos ay may ginagawa sa kanya, imagine nyo, brothers and sisters, for many years, napakasarap makita. Dati mag-isa ka lang ditong pumupunta. Brother Genesis, binata, nag-isa lang pumupunta rito. And then naging partner. And then ngayong pamilya na. Ano yan? May dahilan ka ngayong isigaw ang Panginoon. Bakit? Kung nagawa mo noon na nag-iisa ka, mas masarap ngayong magpuri sa Diyos na may kasama ka na at hindi lamang basta kasama. Totoong kasamang naglilingkod. Kaya nga ang sabi sa ating tema, He will live forever. Hindi lang basta forever. Masarap dugtungan. In me.
Bakit? Masarap maglingkod sa Diyos na kailanman ay sa ating Panginoon na hindi na mamamatay kailanman. Pero gusto kong paglingkuran yan na yan ay nasa akin. Bakit? Dahil narinig natin kanina, when Jesus Christ came, ang unang-unang sinabi niya, receive the Spirit. Ano yan? It talks about the life. Merong bagay na gusto ipakita ang ating Panginoon. Alam niyo, brothers and sisters, in fact, until His death, nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ni Kristo. Kaya nga pinag-uusapan natin kayo na pag nagpasangka ng krus, ang sabi ni Pastor Jacob, ang kamataan dulo niya, ang kamatayan, it's a pattern sa buhay natin. Pero hindi doon natapos. Masarap isipin na yung aking pinaglilingkuran ay hindi lamang basta namatay. Masarap isipin na ako'y naglingkod at napako rin ako sa krus at namatay. Pero nabasa natin kanina, siya'y muling nabuhay. At ang mga anak ng Diyos ay ganun din. John 17, verse 3, anong sabi rito? Basahin natin ang John 17, verse 3. Sabi riyan, and this is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Verse 4, I have glorified you on the earth. I have finished the works which you have given me to do. So, yung ginagawa ni Kristo na mga gawa ay para pagluwalhati sa ating Diyos. Nasusundan? And then pagdating sa verse 5, and now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I have with you before the world began. So pinag-uusapan natin ang kaluwalhatian. Now, idiretso natin sa baba sa verse 22. Anong sabi sa verse 22? And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. Hindi natin pinag-uusapan yung glory in connection sa Godhead, ha? Alam naman natin, hindi ibinibigay ng Diyos ang glory. Kay Kristo lang binigay. Ang pinag-uusapan natin, yung kaluwalhatian na pinag-uusapan natin sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kapag may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, nauuwi ang kaluwalhatian nito sa ating Panginoon. No one will be able to take that credit. That is why, brothers and sisters, nung sinabi ng Panginoon, I have given it to them, naniniwala ko, wala man si Kristo ngayon, pero ang kaluwalhatian ng Diyos ay pwede nating ma-enjoy sa ating kalagitnaan. And I believe with all my heart, brothers and sisters, without the favor of God, you will not be able to see the glory of God. Pag-isipan natin sa hapong ito, anong klaseng glory? Wala namang ibang glory yan, nag-iisa lang yan. Pero ang ibig ko lang namang sabihin, mga kapatid, na kaluwalhatian, we're talking about the one who is worthy to worship, has been able to manifest in our midst. At hindi lamang sa ating midst, kundi sa buhay ng bawat isa. Hindi nyo ba napapansin kapag may pinupuri tayo, anong sagot natin madalas? Sa Diyos ang kaluwalhatian. Sa Diyos ang kapurihan. Bakit natin ito sinasabi? Because we understand na wala sa atin ang kakayanan para magawa ang mga bagay na ito. That is why, naalala ko na ako'y nagpasimula sa ministry, ang laging nasa isip ko, sabi ko sa Panginoon, kasi ako yung tipo ng organized na tao na makalat. Organized pero makalat. Ang ibig ko sabihin ay, lagi ako nag-iisip ng organized na mga bagay, pero lagi akong gumagawa ng taliwas. Kaya sabi ko, 16 years old dapat college na ako, 20 years old dapat graduate na ako, 26 years old dapat may bahay at lupa na ako, 30 years old dapat mag-aasawa na ako. Planado. Pero alam niyo ba, nag-edad na lang ako ng 24, nag-aaral pa rin ako ng college. Kaya sabi ko, ayoko na. 24 years old, sabi ko, sira na yung pangarap ko, wala na akong gustong gawin. So, hindi ko nasunod yung aking pinaplano. But you know, brothers and sisters, ang nagawa ko, apply ako ng abroad.
At ang unang-una kong in-applyan, apple picker sa New Zealand. Kasi sabi nila, masarap daw sa New Zealand, pwede mag-migrate. Tapos, tagapulot ka lang ng apple. Iniisip ko naman, pupulutin mo lang yung apple. Apple picker eh. Alam nga naman, apple picker. Yung pala ay hindi ganun ang idea nun. But anyway, ang in-applyan ko, kababayan namin. At ang sabi ng kababayan ko, huwag kang maglala, sigurado ka makakalipad. Ang lakas ng loob ko, 2004 na yun eh. Tapos, eto na ngayon yung salita ng Diyos, nagsishare. Nagsishare sila brother Vic. Pero sabi ko, hindi. Mag-a-abroad ako. Sira na ang pangarap ko, sira na ang buhay ko. Ang pag-asa ko na lang ay mag-abroad. Parehas tayo lang, naisip ko yun. Apple picker, sabi ko, ito na yung pinakamadali. Aba, nakaalis na lahat ng kasama ko. 1 buwan, 2 buwan, kumpleto na lahat. Walang tumatawag sa akin. Tawag ako. Abi na ako, akala ko ba, aalis ako, gano? Sabi niya, pasensya ka na, nakaalis na lahat ng kabats mo. Ba't hindi ako nakasama? Sabi niya, hindi ka nakabilang. Sabi ko, bakit kaya? Ang sama-sama ng loob. Yung pala, nagsisimula na rin ang Panginoong tumawag sa akin. Brothers and sisters, kapag wala ang Panginoon sa buhay natin, wala kang maiisip, kundi, bakit? Paano nangyari yan? Hindi, yung mga kaklase ko nakapagtapos, engineer, sa amin, seaman, tapos, professional teacher, at imagine mo lahat ng yun, nung high school kami, every time may exam, yung papel ko umiikot. Ikot yan. Tapos, naging engineer yung nangungopia sa'yo. Naging teacher yung hirap mag-English. Tapos ako, saan ako nakita? Nandun ako sa Quiapo. Nagtitinda ng sigarilyo yung takatak. Tak. Yes, totoo yan. And then nakita ko yung aking classmate. Sabi niya sa akin, Benji! Sabi ko, gusto kong magtago sa sobrang hiya. That was my lowest point in my life. Sabi ko, walang pag-asa ang buhay ko. Pero iba ang plano pala ng Diyos. Kaya kung pag-uusapan natin ang pag-shout, hallelujah, bagamat totoo, ang buhay natin ay isang malinaw na testimony, pero hindi may kakaila na ang bibig na ito ay ginawa ng Diyos para magbigay ng kapurihan sa Kanya. And that is why, nung makita ito ni James, ang ating Panginoon, hindi napigilang magsalita. Sabi niya, My Lord, my God. Alam niyo ba yan, mga kapatid? He is making Jesus Christ as personal sa buhay niya. Hindi ako papayag na Diyos niyo lang siya. Hindi ako papayag na Panginoon niyo lang siya, Peter. This is my Lord. This is my God. Now, tanungin ko kayo ngayon, mga kabataan. Ang Diyos ba na pinaglilingkuran ng magulang niyo ay Diyos ninyo? Ang Panginoon ba na pinaglilingkuran ng mga tatay ninyo ay Panginoon ninyo? Brothers and sisters, gusto kong sabihin sa inyo, stop serving God or stop serving the God of your parents. Serve your God. Are you getting my point? Hindi sapat na naglilingkod ka sa Panginoon ng mga magulang mo. Kailangan ng Panginoon na yan ay maging Panginoon mo rin. Hindi sapat na naririnig mo ang mga gawa ng Panginoon sa mga magulang mo. Yes, it's a good thing na marinig mo, pero dapat maranasan mo rin yun. Hindi ka lang dapat na-excite kapag may mga tumatayong nagpapatotoo. Dapat kapag may tumatayo, na-excite ka, hindi lamang dahil sa gawa niya, kundi alam mo, may ginagawa rin yan sa akin. Ganyan din yung naranasan ko sa Panginoon. Anong sabi ni Brother Cholo kanina? Habang siya ay nakikinig, merong liwanag na may nakita siyang kakaiba. Habang kanina ay naririnig ko, I hope hindi tayo naiinggit, kundi lalo tayo na-excite. Totoo nga yung Panginoon ang pinaglingkuran ko. Naranasan ni Brother Cholo, naranasan ni Pastor Jake, naranasan ko rin yan. At naranasan nyo rin yan. Kaya walang maiinggit. Instead, anong gagawin natin? Yung gawa ng Diyos sa buhay mo, it's time na maibalik sa Kanyang kapurihan. Bakit? Dahil yung kaluwalhatian ng Panginoon, nasa Kanya, nasa iyo, nasa akin, nasa atin yan ngayon. Bakit? Hallelujah! Kasi kapag may ginagawa ang Panginoon, nakikita natin ang pangalan niya naluluwalhati. And that is why, brothers and sisters, the God of Israel is slowly moving sa Gentiles.
It became now the God of the believers. It became now the God of the Christians. Hindi nyo ba napapansin mga kapatid? Ito lang yung naging problema ngayon. Ang problema ngayon, atong Diyos ng Israel na nagpakilala sa mga Kristiyano, it's become a general na Diyos. Ang pakiramdam ng lahat, Diyos namin yan. Diyos nating lahat yan. But here comes the problem. Ang sabi sa atin kanina, maraming mga taong naglilingkod sa Diyos na wala naman talagang pagkakilala o karanasan. Now, lagi nating tinitingnan yan sa labas. Pero sa hapong ito, gusto kong i-encourage ang bawat isa. Lalo na sa mga kabataan. Ang Diyos ba na pinaglilingkuran ni Pastor Jack, ni Pastor Franco, nila Brother Cholo, ay Diyos din na pinaglilingkuran nila. I hope walang nako-confuse sa hapong ito. Diyos ko rin ba siya? Alam niyo, brothers and sisters, sabi sa Revelation 1, kung ating babalikan yung ating tema, hayaan niyo unti-unti kong buksan itong kaisipan na inilagay sa akin. Revelation 1:18. Sabi rito sa Revelation 1:18, by the way, gusto ko i-acknowledge si Pastor Edgar para nakita ko kanina. Ayun, sorry. Okay, sa kasama niya. Okay, God bless you. Revelation 1:18, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of the Hades of death. Hades and of death. Now, babalikan ko yung mamaya, pero gusto ko munang kunin itong salitang, I am alive forevermore. Hindi natin nakikita ngayon si Kristo. Pero pwede nating sabihin na totoong buhay siya magpakailanman kapag ang mga buhay ng mga Kristiyano sa hapong ito ay totoong hindi lamang nagbago, kundi ang buhay ni Kristo ay magmanifest sa atin. Mahirap maglingkod sa na sinasabing Diyos na buhay, pero walang buhay na nakikita sa atin. At gusto kong bigyan ng pansin ito mga kapatid. Listen, si Solomon. Nung si Solomon ay naggumawa ng templo, he was able to build the first temple of God. At habang ito'y kanilang idinededicate, the glory of God came down in the form of fire. Tama ba? Bumaba ang apoy from heaven at nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero anong maganda mga kapatid? It could be wonderful thing na habang tayo nagpupuri dito, may nagbababaan ng mga apoy ng Diyos. Siguro kahit sa Acts chapter 2, yung mga apoy dito, siguro ang sarap nun. Pero anong sabi ng Panginoon kay Thomas? Mapalad yung naniniwala na hindi naman kailangan makita ng iyong mata. Para sa akin, mga kapatid, hindi ko man makita yung pagbaba ng apoy literally, but I believe with all my heart, ang ating pinaglilingkuran ngayon is just the same God na pinaglilingkuran ng mga unang tao at hindi ko kailangan mainggit sa kanila. Bakit? Dahil ipinaranas din sa akin ng Panginoon na siya ay totoo sa buhay ko. Hindi man ito literal na apoy, pero anong sabi ng patotoo kayo na may kakaiba sa puso ko na nagririgo doon na parang pesta ng pagpupuri. Ano yan? May something na ginagawa ang Panginoon. At naniniwala ko, hindi lamang yan naranasan ng isa, ng dalawa sa hapong ito. Bawat isa sa atin, I would like to believe, naranasan natin ang paggawa ng Panginoon sa atin. At alam nyo ba, kapag nararanasan natin yan, kapag meron something dito, hindi pwedeng hindi lumalabas sa ating bibig. Hindi ka pwedeng manahimik. Kaya si Thomas, hindi niya mapigilan. Panginoon ko. Ang sabi ng mga INC, nagulat si Thomas. Bahala na kung sa isip nila nagulat. Pero nung sinabi ko, my Lord, my God, hindi ako nagulat. Naunawaan ko kung sino yung aking pinaglilingkuran. Brothers and sisters, kilala ba natin siya? Kung kilala natin siya, karapat-dapat lamang na sa hapong ito, hallelujah, ay may labas natin, may bulalas natin, ang ating Panginoon ay mabigyan ng kapurihan sa buhay mo. Brothers and sisters, John 17, sabi roon, the glory I have given unto you. Now, the God is slowly manifesting Himself. Mula sa Israel, dinala niya sa Gentiles. Pinag-uusapan namin ni Pastor Abby kanina. Sabi niya, si Pablo, hindi man siya naging apostol sa lahat, at least naging apostol siya sa mga taong kanyang ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Now, pansinin ninyo mga kapatid.
mula sa Israel, tumakbo sa Gentiles. Now, gusto kong tingnan ito. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah, I am the God of all flesh. Kung titingnan mo yan, ang idea ng marami dyan, God is the God of all mankind. At dahil God is the God of all mankind, then ang idea ng marami sa atin, ang Diyos ay hindi nagpapadala o hindi nagpapahamak ng tao. Meron ako nakilalang pastor, ang idea nila, walang taong mapupunta sa impyerno. Kung meron man, pansamantala lang, after ng ilang purging, mapupunta pa rin sila sa langit. Ayaw ko, narinig niyo yung aral na yan. Narinig niyo ba yan? Walang mapupunta sa impyerno. I mean, may mapupunta sa impyerno, pero for a period of time, lulutuin lang daw sila doon. Iiyak lang sila, iiyak. Hanggang pagtapos na, langit na. Sabi ko, ang ganda ng Diyos na pinaglilingkuran nila. Sa isip nila, kaya naman pala okay lang. But you know, brothers and sisters, iba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi nagtotolerate. Naniniwala ako, pagamat sinabi ng Panginoon sa Jeremiah, I am the God of all flesh. But one thing I know, hindi ibig sabihin automatic, kapag Diyos ng Israel, magiging Diyos din natin. Hindi automatic, kapag sinabing Diyos ni Pastor Jericho, magiging Diyos mo rin. Ang Diyos na yan, ay kailangan mong personal na makilala sa buhay mo. Ang Diyos na yan ay kailangan mong maunawaan. Brothers and sisters, anong sabi rito sa Titus chapter 2 verse 11? Let me just read one more verse. Titus chapter 2:11. Oh, nawala. Sorry. Titus 2:11. Ano sabi rito? For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. But let me ask you this morning, mga kapatid. Sino ba talaga ang Panginoon sa buhay natin? Yes, siya ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos na nagligtas. Siya ang Diyos ng mga Kristiyano, yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon. He is the God of whom He was manifested through Jesus Christ. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon, mga kapatid, of course, that is their God. But we cannot just claim it. The question is, ito ba ay Diyos din natin? Bakit ko ito sinasabi, mga kapatid? The reason is, madaling mag-claim na may Panginoon tayo sa buhay natin. I'm not questioning your faith. I'm not questioning if you have God. I am affirming sa hapong ito na meron nga tayong Diyos. When God said He is the God of Israel, hindi naman automatic yung lahat ng Israel ay Diyos siya. Alam naman natin maraming Israel na napahamak. Tama? Nung sinabi ni Paul, ako ay apostle to the Gentiles, hindi naman ibig sabihin, kinilala talaga si Paul ng lahat ng mga hintil. Now, it's the same sa ating panahon ngayon. Kapag sinabi nating ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay si Kristo ay nagpapagaling ng mga sakit, dumirinig ng mga panalangin. Pero brothers and sisters, what about your own personal na pagkakaranasan sa Panginoon? Alam niyo kung bakit? Nung si Thomas ay makita niya ang ating Panginoon, ang sabi rito, unang-una, my Lord. Anong idea mo pag sinabing my Lord? What is your idea when we talk about Lord? Alam niyo ba pag sinabing Lord, ang number one meaning nito ay ruler over you. Kinikilala mo siyang nagro-rule sa buhay mo. Kung kinikilala natin si Kristo na ating Panginoon, dapat siya ang nagro-rule sa buhay natin. Do you believe on that? When we talk about my Lord, it's a one way of saying He's not only your Peter, He's not only your Lord, this is my Lord. Alam niyo ba, napakasarap magsabi ng my Lord. Ang sarap sabihin sa bibig niyang Panginoon ko.
Hindi lang ito, Panginoon, ng pastor mo. Hindi lang ito, Panginoon, ng mga naunang mga manampalataya. It is my Lord. Now, sa hapong ito, mga kapatid, kaya ba nating sabihin yan sa atin? He is my Lord. Alam niyo kung bakit? Because if you will make Him the Lord of your life, then I will tell you, we will stop controlling our own life. Hindi ba yun ang nangyari? Nung makilala natin ang Panginoon, yung pinapatotoo, kailan ng mga nagpapatotoo mula pa kahapon na sinasabi ninyo, paano nagpasimula ang Panginoon? Brothers and sisters, yung kanilang pasimulang buhay kung paano binago ng Panginoon, that only prove na ang kanilang buhay ay iba na ang kinikilalang Panginoon, ang Panginoon na. At ito yung itong mahirap minsan na maintindihan ng maraming mga tao. Sabi ko nga sa kausap ko kanina, ang idea ng marami sa Diyos ay Diyos lang ng Sunday at ng Wednesday. Pagdating ng Monday, ako naman, ang daming Kristiyano lang pag Sunday, pagdating ng weekdays, ako naman. Alam niyo kung bakit? Maraming beses sa amin ng mga kapatiran na laging tinatanong, bakit bawal sa inyo wag magsimba ng Sunday? Bakit bawal sa inyo umabsent? Laging ganon ang tinatanong. Narinig niyo ba si Pastor Jericho nagturo ng ganon? Church, bawal umabsent. Narinig niyo ba? Ha? Kung meron kayong narinig na nagturo niyan, pwede nating tanongin ngayon. Pero wala tayong maririnig na nagsasabing bawal umabsent. Pero kapag merong karanasan sa Panginoon at sinasabi mong, this is my Lord, hindi mo na kailangan paalalahanan. Sabado pa lang, alam na ng isip mo, bukas sasamba ko. Minsan nga, kahit may mga panghihina, kahit may mga discouragement, mas pipiliin mo pa rin pumunta sa church. Hindi dahil sa gustong-gusto mo lang, kundi dahil ang Panginoon mo na nag-aari sa'yo. At ang nararamdaman mo ay pumunta ng church. Why? Because you have your Lord. Di ba ang sarap-sarap maglingkod sa Diyos mo, sa Panginoon mo? Hindi ako kontento na marinig ko lang yung mga karanasan ng iba. Gusto kong maranasan yung aking Panginoon din naman. Alam nyo, iba-iba ang paggawa sa atin ng Panginoon. Minsan mapait din sa umpisa. Naalala ko yung patotoo na aking may bahay. Sabi niya, Panginoon, matagal-tagal na akong walang karanasan sa iyo. Bigyan mo ako ng karanasan. Dahil siya, nung nagkasakit, dinala sa ospital, pabalik-balik, laging sumasakit ang tiyan. At nung in-ultrasound, ang daming mga bato-bato sa kanyang tiyan. At ang sabi ng doktor, huwag mo nang pauwiin yan. Operahan na yan. Automatic, o operahan na. Eh ako, nasa mission nun. Kasama niya isang sister. Sabi ng sister, Sister, pa-opera ka na. Sabi niya, uwi muna ako. Hindi naman nag-iisip sa ang aking may bahay na walang pera. Although wala naman talaga. Pero hindi yun ang iniisip niya. Ang iniisip niya, uuwi ako, magpe-pray muna ako. Umuwi siya. Pag uwi ko ng bahay, kinento niya sa akin, sabi niya, magpe-pray muna ako. At that time, ay uso yung detox. Yung umiinom ng, yung galing kay Brother Gan. Inom ng ganito, kung ano-anong iniinom. Nilid siya ng Panginoong gawin yun. And then eto na. Anong himala ng mga himala, pagbalik sa doktor, nawala. Di, siyempre, pinapatotoo na talagang buhay ang Diyos. Eto na ngayon. That was many few years ago. Nitong huli, sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng karanasang panibago. Matagal-tagal nang wala. Siguro sa kaisipan niya, baka panibagong sakit o ano na naman. Eh, alam niyo ba mga Kristiyano, kapag kayo nagkakasakit, mga nanay o ano, kahit anong sakit ninyo, kaya niyong labanan. Pero pag ang anak niyo nagkasakit, aminin mga nanay, pag ang asawa ninyo, medyo nasishake kayo. Eh this time, ako yung nagkasakit. Doon niya naranasan na hindi pala madali. But you know, brothers and sisters, we serve the living God. I will not just confess the Lord of my pastor. I will not just believe because I've seen kung paano nabago ang buhay ng aking kapatid. Gusto kong maranasan yung karanasan ni Thomas.
Bagamat siya ay nag-doubt. Yes, totoo nag-doubt, pero hindi naman ibig sabihin unbeliever si Thomas. Kulang pa lang yung kanyang panampalataya. And whether we like it or not, humahantong tayo minsan sa pagkakataon na kagaya tayo ni Thomas. May mga doubt, pero anak ka ng Diyos. Hindi ka iiwanan. Babalikan at babalikan ka niya. At sabi niya kanina, gawa yan ng Panginoon. Para ano? Para mas lalong tumiba yung pananampalataya mo. Kaya nung maranasan ni Thomas ang ating Panginoon, hindi niya lang sinabing totoo yung Kristo na pinaglilingkuran mo, Pedro. Hindi. Ang sabi niya, this is my Lord. And this is my God, church. This is your God. This is your Lord. Huwag mong hayaan na hindi mo siya nararanasan sa'yo. At huwag mong hayaan na kapag may sumisigaw na katabi mo, ay marinig mo lang dahil siya ay pinagaling, dahil yung kanyang panalangin ay dininig. Dapat ikaw mamaya, kung sisigaw ka man, ang mag-flashback sa'yo ay mayroon din ginawa sa'yo ang Panginoon. Pero wag matapos nawa dyan sa hapong ito. Nawa kahit mismo ngayon at sa mga susunod ay mayroong iparana sa'yo ang Panginoon. Masarap bumalik sa nakaraan, pero mas masarap maglingkod sa hinaharap. Bakit? Marami pang gagawin na madidiscover, sabi kanina, tayo sa ating Panginoon. Bakit? Sabi nga sa awit kanina, I was blessed. He's the same God. Ang sabi doon sa awit, I look back on all the history. Well, ang sarap siguro nun. Sino dito kaedad ni Pastor Jericho, 44 years na sa pananampalataya or more? Tama ba, Pastor Jericho? 44 years na founded. Nandito na si Pastor Jack eh. 49 na siya eh. Di ba? 49 na. Pero maaari hindi pa siya baptized, pero nandito na siya. Sino pang mga 44 years na mula nung naitayo? Nandito, meron pa ba? Purihin ng Diyos kung meron pa. Wala no ha? Si Pastor Jack na lang, Sister Rebecca. Di ba? Di ba? Mula nung pinasimula, 44 years, nandito na kayo, Pastor Jack. Imagine ninyo mga kapatid. 44 years. Marami na tayong babalikan doon. Pero alam nyo, mas nagpapa-excite sa akin ay hindi lang yung nakaraan. Ang nagpapa-excite sa akin mula sa araw nito, bukas sa mga susunod, marami pa palang gagawin ng Panginoon. At gusto ko kasama ako noon. Kung meron mang gagawin ng Panginoon sa hapong ito, ay pwede mong itaas ng Diyos. Ay amin lang kamay mo at pwede mo sabihin, salamat Panginoon. Bahagi ako ng pagkilos ng Panginoon sa mga oras na ito. Ano yan? Panibago na namang karanasan. Hindi nakakasawa. Nagtataka sila. Sabi kanina, ang buhay ninyo, every Wednesday, every Sunday, by Friday pa kayo. Hindi ba kayo nagsasawa? Paano magsasawa ang isang Kristiyanong walang ibang laman ng puso niya kundi yung kanyang minamahal? Kaya nga sabi ko sa mga kabataan, bago nyo mga brothers, bago nyo ibigay o ialok ang puso nyo sa mga babae, ialok nyo muna sa Panginoon. Sabi ko sa mga binata, before you offer your heart to your sisters, offer it to God. At sabi ko naman sa mga kabataang babae, before you open your heart to your brother, open your heart to God first. Alam niyo kung bakit? Sabi sa Ephesians 6:23, masarap ang pag-ibig na may kalakip na pananampalataya. Sabi sa akin ng isang brother, ano ang palatandaan ng isang brother na ng isang Kristiyanong rooted na sa pananampalataya? Binasa ko isang talata sa Ephesians, ang sabi sa iyo doon, that you may be rooted in love. Maraming Kristiyanong maraming alam sa doktrina. Pero kung walang pag-ibig, wala. Pero iba ang may pag-ibig. Kahit nakakaranas siya ng mga kabigatan, kahit nakakaranas siya ng mga discouragement, pagdating ng Sunday, yung puso niyan, ang laman niyan, babalik at babalik sa church. Bakit? Kasi ang kanyang minamahal, hallelujah, ay hindi yung kanyang sarili, kundi ang ating Panginoon. Alam niyo ba, ang mga nagmamahal ay hindi makasarili? Hindi nyo ba napansin nung bago kayo mag-asawa, marami kayo na nakikitang, sabi nga, nadidiscover, sabi kayo ni Pastor, and for your information, totoo yun, na ako ang isa sa hobby ko ay mangyakap. Pero hindi ko nayakap si Pastor Jacob, hindi ko malala, unless na nayakap ko siya. Pero ito yung mapapansin ninyo, kapag kayo ay mag-asawa, ang dami nyong nadidiscover na ayaw nyo, di ba? Pero hindi nyo ba napapansin, hindi nagfo-fall out ng pag-ibig? Bakit kaya?
Kasi established na yung pagmamahal. Subukan yung mag-asawa na walang pag-ibig. Matutulad kayo sa mga artista, isang buwan pa lang. Alam nyo ba ang pinakamabilis na paghihiwalay? Oras! Kinasal sila ngayon, after ng oras, naghiwalay. Imagine that! Bakit napakalaga ng pag-ibig? Kasi nga, kapag may pag-ibig, pag may natuklasan kayong negative, anong mangyayari? Pwede ninyo itong ma-channel in a good way. And that is why, naniniwala ko mga kapatid, this church was built in the love of God. At kung meron mang sisigaw ng mga pagpupuri sa hapong ito, sila itong mga umiibig sa ating Panginoon. Kaya kung rooted lang ang pag-uusapan, totoo na hindi natin binibilang ang patagalan. Pero whether we like it or not, ang matatagal na relasyon, isang patunay ay ang mga nagmamahalan. Nasaan naman nagmamahal dito sa ating Panginoon? Purihin ang Diyos sa inyong mga taon ng buhay. Marami tayong ipagpapasalamat sa Kanya. Sabi ni Thomas, "My Lord." Pagkatapos nitong makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba he was glorified? When Jesus Christ was resurrected, he's not the same in the body kung saan siya ay nabubuhay bago namatay. Tama ba? Hindi na siya yung kagaya dati. Hindi nga siya nakilala sa Road of Emmaus eh. Bakit? Nandun siya sa katawang maluwalhati at napakapalad nila Thomas. Sabi ni Thomas, well, I seen the glory of God. Ito ngayon, yung kaluwalhatian. Si Kristo ngayon ay nakikita ko sa aking harapan na muling nabuhay. Pero, what does it mean? Para sa akin, church, para sa akin, hindi sapat yun na mabasa ko lang na nakita ni Thomas si Kristo, nakita ng mga alagad. Dalangin ko, ang bawat isa sa atin, ang Diyos na yan, for 44 years. Huwag lang natin marinig dito na I am serving, sino pinaglilingkuran mo? Ang Diyos ni Pastor Franco. Nawa sa hapong ito magsabi ka, naglilingkod ako sa aking Diyos. Sa aking Panginoon. Bakit mo nasabing aking Panginoon yan? Because ever since I allowed Him to rule into my life. Hindi nyo ba napapansin mga kapatid? Ang dami nating pangarap. Anong sabi ng ibang mga tao sa atin? Ayoko sa church ninyo. Sinabihan kami niyan, ayoko sa church ninyo. Bakit? Wala kayong pangarap. Totoo ba yon? Yung mga brothers nga, nangangarap ng sisters. Totoo ba na wala tayong pangarap? Hindi lang makasanlibutan ang ating pangarap. Pero mayroon tayong mga dreams para sa atin. At naniniwala ko masarap mangarap sa Panginoon. Sabi ng isang brother, ano bang ibig sabihin niyang mahal kita sa Panginoon? Hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit hindi mo maintindihan? Kasi, pag nagmamahal ka, halimbawa, sister, I love you with the love of the Lord. Ibig sabihin, kaya mo lang mahal yung sister dahil sa Panginoon? Sabi ko, hindi naman because. Bagamat tama rin naman na mahal natin ang kapatiran natin dahil sa Panginoon, pero ibang bagay yung mahal kita sa Panginoon. Sabi niya, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin niya, yung paraan ng pagmamahal mo ay hindi makatao. Ito'y sa Panginoon na. Anong kaibahan nito mga kapatid? Malaki ang kaibahan. Ang sabi nila, ang idea ng marami sa sanlibutan, pag sinabi nilang pag-ibig, anong mga nabubuo sa kaisipan nila? Love is a many splendid things. Love is a mysterious. Ano yun? It's full of mystery. Ang dami nilang meaning sa love. Simple lang naman ang love sa Bible. God is love. It's the simplest way. Pag pinag-uusapan ng pag-ibig, pag kilala mo si Kristo, kilala mo ang Diyos sa buhay mo, ang genuine love ay nasa atin. Mahirap kahit pa makipag-usap ka kina Oprah. Alam nyo, sila Oprah, ang gagaling niya magpaliwanag pagdating sa pag-ibig o sa anumang mga bagay. Pero ang totoong pag-ibig, they will not be able to comprehend it unless you are the Son of God. Sabi sa Bible, what manner of love? Now, ngayon, balikan natin. Sino ba ang mga sisigaw that Jesus is alive? Sino ba? Sino ba si James? Imagine mo, binalikan talaga ng Panginoon ang mga apostol dahil mayroong isa na hindi naniwala.
Sa hapong ito, hindi lamang isa ang nandito. Sino sa inyo rito nakaranas, minsan nag-doubt sa pananampalataya nyo? Let's admit, minsan nakaranas tayong mag-doubt, pero hindi nagpabaya ang Diyos. Sa panahon na nagda-doubt ka, sa panahon na ayaw mo na, saka naman dumarating ang paggawa ng ating Panginoon. Either sa pamamagitan ng pangangaral, either sa pagdating ng mga encouragement, o sa anumang paraan, aabutin at aabutin ka ng Panginoon. Bakit? Sapagkat mahal ka na niya mula pa noon at hindi siya nagkamali sa'yo. Kaya naniniwala din naman ako, mga kapatid, kung pag-uusapan lang ang karanasan, hindi natin kailangan makakita ng mga apoy na bumababa palagi. Hindi natin kailangan na makakita ng angel. Hindi natin kailangan makakita ng mga apostol na muling nagpakita rito. Sapat na, hallelujah, ang buhay ng mo mismo na makita na nagbago. Sapat na, mga kapatid, na makita mo na ikaw sa kabila ng napakaraming discouragement, you still find yourself serving God until now. That is enough for you to shout that my Lord is alive forevermore. Brothers and sisters, meaning to say, kung ating titingnan, mahirap kung paglilingkuran natin ang ating Panginoon kung hindi siya magiging Panginoon natin at magiging Diyos natin. Well, of course, kung ating titingnan, mga kapatid, pwede nating reading between the line. Pwede nating sabihin, si Thomas, hindi naniwala, samantalang kasama niya ating Panginoon. Ang idea ng iba dyan, doubting, of course, doubting Thomas naman talaga yan. Parang iniisip nila, si Thomas ay walang pananampalataya. Actually, hindi. Si Thomas ay isang klase ng pattern natin ng mga Kristiyano na kahit tayo naglilingkod sa Diyos, may mga pagkakataon talagang nagda-doubt pa rin tayo. Sino nakaranas minsan mag-doubt? Tama ba? Pero sino magsasabi salamat? Kasi every time na may mga doubt, pinapatunayan ng Diyos sa akin, totoo siya sa akin. And for me, it's more than enough para magpatuloy ako. Hindi ko kailangang humingi sa Panginoon na magpakita siya sa aking harapan. Although napakaganda kung maranasan natin yung karanasan ng iba. Minsan nagkukwento ibang mga kapatiran, may mga panaginip sila na kakaiba. Anong sasabihin ng iba? Gusto ko rin magkaroon ng ganyang panaginip. Ano magagawa natin kung wala kang ganyang panaginip? Kahit gaano kaganda yung panaginip na yan, kung wala naman si Kristo, sayang yung panaginip. Naalala ko, nung ako'y nanaginip sa Panginoon, baguhan pa lang ako, ang napaniginipan ko ay napakalaking building na sobrang puti, bumababa. Tapos kumikintab, wala naman akong idea pa sa Bible na sa likod, kasi ang akong pinag-aaralan dito lang naman. Sabi ko, ang ganda ng panaginip ko Kunento ko kay Pastor Joe. Sabi ko kay Pastor Joe, Pastor, may panaginip ako. Anong panaginip mo? Napakagandang building na bumababa. Sabi ko, ano yung Pastor? Wala naman na idea. Hindi niya ako sinagot, numiti lang. Sabi ko, bakit kaya? Kung ganda ng panaginip ko Basa-basa ako. Maya-maya, napunta ako sa Revelation. And I saw the temple of Jerusalem bumababa. Inisip ko literal. Wala, totoo pala yung panaginip na bumababa. Sa isip ko, may building pala sa langit. Bumababa na literal. Iningatan ko yun. Sabi ko, totoo yung aking panaginip. Kamukat-mukat, nalaman ko, hindi pala ganun. Pero, alam niyo ba mga kapatid, yung panaginip ko na yun, nagbusa sa akin, hindi pa nga totoong building na bumababa. Kaya lang, na-realize ko, I will not rely on my dream, just on my dream. Masarap ang panaginip kung masasarap na patungkol sa Panginoon. Maganda yan. Kung may panaginip sa inyo, napakasarap, pero hindi lahat ng panaginip ay sa Panginoon. Pero kung pag-uusapan natin ang totoong gawa ng Panginoon, kapag may nagbagong buhay, kapag may genuine na nabago ang buhay, whether you like it or not, hallelujah, ikinikredit natin yan sa Panginoon. Bakit? Dahil maraming Kristiyano walang bisyo, maraming Kristiyanong hindi nakikipag-away, but that kind of righteousness is not enough, because the righteousness that we are looking for is the righteousness of God, which is Jesus Christ in our life. Kaya nga napakasarap mga kapatid na maglingkod kapag ang sinisigaw mo ay hindi mo lang sinigaw dahil nakita ng iyong mata, kundi ang sinisigaw mo ay nararanasan mo rin sa buhay mo. Tanungin ko kayo ngayon mga kapatid, sino sa inyo rito magsasabi,
for many years na paglilingkod ko, I can attest that my God, that my Lord is living not just in this place, in me. Sino magsasabi dyan sa hapong ito? Si Kristo nananahan sa buhay ko. Alam nyo kung bakit ko ito sinasabi, mga kapatid? Dahil si Thomas, di ba? Dahil maraming beses ko itong narinig. Kapag ang magulang ay nawala, maraming beses ko rin itong naranasan sa church namin. Kapag nawala ang magulang, let's say nawala ang asawa, malaki ang chance mawala ang kanyang partner. Kapag nawala ang kanyang mga partner, sa tingin niyo, anong mangyari sa mga anak? Nawawala rin. Bakit? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit kapag nawala ang isa, nawawala lahat? Kasi whether we like it or not, may mga taong kaya lang naglilingkod dahil sa kanilang mahal sa buhay. Pero sino magsasabi rito? Ayoko namang mawala ang aking mahal sa buhay o magulang, nako. Pero kung ano man ang mangyari, I will choose to stay here. Because what I am serving is my living God. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi, mga kapatid? Kasi ang kaisipan ng iba, mahal ko yan, asawa ko yan, kailangan ko yung damayan. Hindi kaya baliktad? Alam niyo ba, mga kapatid, kapag dinamayan mo ang asawa mo, maaaring gumanda ang damdamin niya. Merong isang brother sa amin, dinamayan niya yung asawa niya nung nawala. Nawala yung asawa niya, anong gagawin niya? Pastor, hindi ko pwedeng pabayaan, asawa ko yan, dinamayan niya. Sabi ko sa kanya, brother, kapag sinamahan mo ang asawa mo, pwedeng maging maayos ang damdamin yan. Pero sino mag-aayos sa damdamin ng Panginoon mo kapag siya ay napigati sa'yo? Baliktarin mo. Piliin mo ang Panginoon. Kapag nalugod sa'yo ang Panginoon, kaya niyang ayusin ang damdamin ng asawa mo. Pero alam niyo, ang nangyari? Eventually, nawala yung brother. At ito yung nakakalungkot. Yung kanyang anak, marami siyang anak, nawala lahat. Anong ibig sabihin yan? Minsan nakakalungkot, aminin natin sa hindi. Minsan, may mga pagkakataon talaga ng isang Kristiyano ay nakakapaglingkod dahil nga sa pamilya o kamag-anak. Pero gusto kong i-encourage sa bawat isa sa hapong ito na magsasabing, no, I am not here because nandito si ate, nandito si kuya, nandito si nanay, nandito yung kapatid ko, nandito yung kaibigan ko, nandito yung aking minamahal, nandito yung aking crush, nandito yung aking nililigawan. Sino magsasabing nandito ako kasi naglilingkod ako sa aking Diyos? Who would say that sa hapong ito na magsasabing, I am here because the God that they serve is the God that I serve. The Lord that rules over them is the Lord that rules over my life. Sino magsasabi niyan? Dahil naniniwala ko kapag mayroong totoong paglilingkod sa mga anak ng Diyos, He will be able to confess just like Thomas. Ang sarap magsabing aking Panginoon. Minsan, mga kapatid, para bagang iniisip natin, kung babalikan natin, tingnan ninyo ha, ang mga apostol sa 1 John 1, puntahan natin ang 1 John 1:1. Puntahan natin saglit. 1 John 1:1. That which was from the beginning, which was we heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and our hands have handled, concerning the word of life. Narinig nila mula sa pasimula, nakita ng kanilang mga mata, we have looked upon and our hands have handled concerning the word of life. Tingnan niyo sa verse 2. Sabi rito, the life was manifested and we have seen and bear witness and declare to you that the eternal life which was the Father was manifested to us. Ipinagmamalaki ni John yung Panginoon naming narinig ngayon, nahayag, nakita nila, of course, nakasama nila si Jesus Christ, di ba? Nakasama nila. Pero ipagpatuloy natin, sabi dito sa verse 3, kung ating itutuloy, that which we have seen and we have heard, ano sabi dyan? We declare to you. Ito naman yung masarap, mga kapatid. Si Kristo ay hindi natapos sa mga apostol. Dinideklara niya ngayon sa atin.
For what purpose? That you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Gaano ito kalaga? Ituloy natin. Sabi sa dito sa verse 4, that we may have fellowship. Sabi sa 4, and these things we write to you, that your joy may be full. Maghahanap ka pa ba ng kagalakan? Ang totoong kagalakan, kapag ang buhay na yan, na walang iba si Kristo, ay nasa atin, our joy may be full. Kaya pala ang sabi sa awit, ang buhay ng Kristiyano, Brother Cholo, ay, anong sabi? Pastor Abe, ang buhay ng Kristiyano ay masayang. Totoo ba yan? Ha? Who can say amen? Bakit amen? Totoo ba na ang buhay ng Kristiyano masayang tunay? Amen. Anong ibig sabihin yan? Nalulungkot din naman tayo. Pero bakit sinabing ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Bakit sinasabi natin yan? Alam niyo ba mga kapatid, hindi kayang intindihin yan sa sanlibutan. Maraming beses ko yung narinig sa kanila. Kung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo umiiyak? Ba't may mga problema pa rin kayo? Hindi nila nauunawaan ng ating kagalakan. It's not based sa mga material, sa ating emotion lang. Ang ating kagalakan ay nasaan? Nalubos nung si Kristo ay nasa iyo. Kaya kahit may kabigatan ka, naniniwala ko sa hapong ito, ang mga nakakaranas ng mga struggle sa buhay ay pwede pa rin magsabing masaya akong naglilingkod sa Panginoon. Sino magsasabi dyan, di ba? Bakit? Dahil yan talaga ang buhay mo. You cannot be able to say that you are you are happy serving God kung ang kagalakan na yan ay wala sa iyo. Ito yung maganda mga kapatid. Kahit anong gawin ni Satanas ng discouragement, hindi niya na kayang agawin yan. Hindi ba kayo nagtataka, nalulungkot kayo, pero pag nakakarinig kayo ng Word of God, nagagalak kayo? Imagine mo ang sanlibutan. Kapag nalulungkot, anong resources nila? Ano? Oh, tawanan mo ang iyong problema. Sabi sa awit, di ba? Pero saan sila kumukuha? Naranasan na, sino sa inyo nakaranas niya kapag may problema? Saan tayo pumupunta? Sa alak. Nakikipagdiskuhan tayo. Tama. Pero pag nalasing na tayo, pag gising kinaumagahan, sino nagsabi sa inyong masaya ka na? Hindi pa rin. Pero anong himala ng mga himala? We cannot explain. Totoo na may mga struggles tayo, pero bakit pag naririnig mo ang salita ng Diyos, may kakaiba na hindi mo may paliwanag? Totoo na nakaranas ka ng kulungkutan, pero pag narinig mo ang salita ng Diyos, it has, kumbaga may kakaibang damdamin na ano pat, kahit gaano kabigat ang nararanasan mo, ay magagawa mo pa rin magpasalamat sa Diyos. Hallelujah! Kaya pala, napakasarap umawit kanina nung sinabing, He's the same God who's living in me. Bakit mo ito, bakit mo ma-appreciate yan? Kasi walang ibang magsasabi na parehas na Diyos ang pinaglilingkuran ng mga pastor ninyo o ni Pastor Franco kung hindi mo rin ito nararanasan sa'yo. Alam nyo kung anong masarap dito? Ang Diyos na yan, hindi ka lang basta iniwan. Sinamahan ka pa. Kaya nung marinig ko si Sister Umeng kanina, diba? Nasaan na si Sister Umeng ngayon? Nasa Cebu na. Anong sabi niya? Ang daming karanasan sa lugar na ito. Pero salamat, nung napunta siya sa Cebu, nandun din ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya maaring namimiss niya by sa mga closeness dito ang lugar na ito. Pero hindi niya namimiss ang Diyos. Tama ba? Bakit? Kasi nandoon din. Iyon yung napakasarap sa kaluwalhatian ng Diyos na nasa atin ngayon. Bakit? Kasi hindi ito
ito naiiwan sa isang lugar. Hindi ito nakocontain sa isang lugar. Kung nasaan ang salita ng Diyos, nandoon natin makikita, hallelujah, ang pagkilos niya. Kaya naniniwala ko, kahit gusto man nating magsama-sama, hindi natin may kailangan natin maghiwa-hiwalay. One day, sabi kanina, baka may magpastor uli dito, mapupunta muli sa malayo. Huwag kayong mag-alala. Malulungkot lang tayo, naaalis tayo sa lugar, pero hindi tayo malulungkot kasi sasamahan ka ng Panginoon. At ito yung maganda, ang Panginoon, hindi ka lang sasamahan sa panahon na ikaw ay masaya. Kahit in your deepest ng mga karanasan, ng mga problema at kalungkutan, imposibleng wala ang Panginoon doon. Maaaring may mga pagkakataong hindi mo siya nararanasan kung nagpapasaway ka. Pero isang bagay ang alam ko, kung anak ka ng Diyos, kailanman hindi ka niya pababayaan. He may be able na paluin ka, pero hindi ka niya tatalikuran. Pwede kang bigyan ng sakit, pero hindi ka niya hahayaan na lubusang malugmok. Basta ikaw ay Kristiyanong marunong magsisi, hindi ang Diyos matigas ang puso. Hallelujah. Kaya sa inyo, para masabi ko sa inyo, brothers and sisters, kahit sino sa atin pwede magsabi na He is my God kung meron kang personal na pagkakilala sa Kanya o karanasan. Now, sa hapong ito, pwede nating ibalik lahat yan sa Panginoon. Pero ang challenge ko sa inyo ay hindi lang yung nakaraan. Sino sa inyo rito naniniwala marami pang gagawin ng Panginoon sa buhay mo? Sino rito ang sumasampalataya sa mga kabataan? Alam nyo, ang ganda ng gawain doon sa youth camp. Habang tinitingnan ko yung mga kabataan, enjoy ako doon sa kanilang, yung bonfire. Habang sila ay nag-cheer ng go Corinthians. Ganun ba yun? Habang go Samaria. Habang sila ay, sabi ko nakakainggit. Pumasok sa isip ko, hindi namin naranasan yan. Yung pala sila, Pastor Jack, hindi rin nila naranasan. Pero, I just realized kanina, ba't ako may inggit? Yung kanilang Diyos na kanilang na ini-enjoy that time, Diyos ko rin naman. Kaya kung sila ay nagagalak, magalak din ako. Hindi ko man naranasan yung panahon na yan na meron silang camping. Pero yung binabalikan ko, sabi ko, ang sarap ng isang buhay, hallelujah, kapag nasa Panginoon talaga. Kaya kahit anong mangyari, mga kapatid, I would encourage you, do not turn your back. Hallelujah. Just continue to press on. Just continue to walk on. Maaring hindi ganun ka-smooth ang ating mga daan. Maaring may mga struggles tayong pagdadaanan. Pero isang bagay ang alam ko, ang Diyos na pinaglilingkuran ko, He is alive forevermore. Kung siya'y hindi muling nabuhay, ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. But I have God that I serve is the living God. Dahil siya ay buhay, may buhay na patotoo. Dahil siya ay buhay, may totoong buhay na magpupuri. Dahil siya ay buhay, may totoong buhay na nababago. At dahil siya ay buhay, may mga anak ng Diyos sa hapong ito na magbabalik sa Kanya ng kaluwalhatian. Brothers and sisters, I want you to know, kung babalikan natin si Joshua, who is Joshua? Sino ba si Joshua? Kung babalikan natin si Joshua, I think, si Joshua, saan ba yun? Sabi niya, ikaw ba ay laban sa amin o sa amin? Anong talata yun? Naalala ko lang. Joshua, you are the captain host. Ano nga? Tingnan ninyo yung talata na yun. I would like to go on that verse. Joshua 5:13. Joshua 5:13. Tingnan ninyo mga kapatid. Joshua 5:13. Or 14. 13? Okay, 13. 1-3? Sige, tingnan natin. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked. Sabi niya, Joshua, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand, and, sabi rito, Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversary? Ikaw ba'y sa amin o kalaban namin?
14. Tingnan ninyo mga kapatid. Si Joshua to ha. So he said, "No, but as a commander of the army of the Lord, I have now come." Tingnan ninyo ha. Nakita ni Joshua ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. In the form of, sabi niya, "I am the commander of the army." Anong response ni Joshua? Tingnan ninyo. Anong response? Alam niyo ba, kapag nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin ito kayang-kayang basta titigan. Sabi kayo na ni Brother Cholo ba yun? Nasilaw siya? Si Brother Cholo ba yun? Alam niyo ba, si Joshua, nung makita niya, anong ginawa ni Joshua? He fell on his face of the earth. In response, he fell. Sad to say, maraming mga tao ngayon na masyadong nade-degrade kung paano sabihin nila. Alam niyo ba, sino sa inyo nakapanood ng isang plenary ng mga senator? Ang sabi ni Senator Bato, "I am saying this, I am filled with the Holy Spirit." Narinig niyo ba yon? Sinabi ni Senator Bato, "I am filled with the Holy Spirit." Nalungkot ako. Ganun na lamang kadaling sabihin nilang puspos sila ng Espiritu Santo. Samantalang naniniwala ko, kapag nararanasan natin ang bigat ng kaluwalhatian o karanasan sa Panginoon, ang isa sa mga ginagawa ng mga anak ng Diyos, they fell on this face. Lumuluhod tayo. Bakit? Dahil sa ating reverence sa Kanya. Kaya si Joshua, he fell on his face to the earth and worship. Nakita nyo ba? Kapag hindi nyo ba napapansin kapag maganda ang pagkilos ng Panginoon? Di ba? Minsan hindi ka naman inuutosang lumuhod, lumuluhod ka. Hindi ka inuutosang sumigaw, magpuri. Minsan ginagawa mo. Bakit? Kasi in response. Joshua fell on his face and then worship. At alam nyo anong maganda? Yung lumabas sa kanyang bibig. Anong sabi dyan? What does... Anong sabi Pastor Edgar? My Lord. Ang sarap banggitin. Siguro si Joshua, imagine mo si Joshua nakaranas niyan eh. Na-realize ni Joshua, sabi niya, "What does my Lord?" Brothers and sisters, kung ang ating Panginoon ay muli magpaparanas ng kanyang presensya sa hapong ito, ano ang ating i-respond sa kanya? Joshua fell on his face and then he worshiped. And then after that, he asked, "What does my Lord say to his servant?" At hindi lamang si Joshua. Kung ating titingnan, si Caleb sa John 14, kung maalala ninyo si Caleb, tingnan nyo si Caleb sa John 14 verse 7. Sabi ni Caleb sa John 14 verse 7, so he said, sabi niya, Joshua 14. Sabi ni Caleb sa Joshua 14, tingnan natin si Caleb, paano siya nagsalita? Joshua 14, "I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart." 8, sabi rito sa verse 8, "Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt." Pero tingnan ninyo si Caleb. "But I wholly follow the Lord." Anong kasunod? My God. Ang sinundan ni Caleb ay hindi Diyos nilang ni Joshua. Ang sinunda, ang pinaglilingkuran ni Caleb ay hindi lang Diyos ni Abraham. Sabi niya, "I wholly follow the Lord, my God." Kung itataas mo ang iyong kamay sa hapong ito at sisigaw ng kapurihan, siguraduhin mo na ang binibigyan mo ng kapurihan ay ang iyong Diyos sa buhay mo. That's why,
Narinig natin kanina, actually, kinote din ito kanina, pero basahin ko rin yung talata na yan. That's why sabi sa John 6:63, kung atin titingnan, John 6:63, sabi rito, nevertheless, my brethren who went up with me John 6:63, it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The word that I speak to you are spirit and they are life. Pansinin ninyo mga kapatid, hindi natin nakikita si Jesus Christ ngayon na may butas sa kamay. Hindi natin nakita si Kristo ngayon na nakapako sa krus. Pero every time we hear the word from this pulpit, anong sabi diyan? They are spirit and they are life. Hindi ba kayo nagtataka? Ang mga tao, maraming beses kong narinig yan, na kapag nagkakamali, sasabihin niya sa kanyang minamahal, magbabago na ako. Hindi ko na uulitin, nagbabago na ako. Maraming beses na yan. Sabi nga kayo na gasgas na yan sa sanlibutan yung magbabago na ako. Pero pagdating ng ilang araw, balik sa dati. Tama ba? Bakit? Kasi walang kapangyarihang magbago. Pero ngayon sa atin, wala man si Kristo literally. Pero bakit ang buhay natin ay nababago? Because the Word of God, they are spirit and they are life. Hallelujah! Sino sa inyo rito nung bago pa, hindi man lang marunong mag-praise the Lord? Sino nakaalala rito nung bago pag sinabing, palakpakan natin ang Panginoon? Sino sa inyo rito ang hindi makapagtaas ng kamay? Pag sinabing, taas natin ang ating mga kamay, talaga naman kahit anong antigas. Di ba? Itaas natin ang kamay. Di ba naranasan natin yan? Pero nung pumasok ka, walang nagsabi sa'yo rito, walang day ko na lumapit si brother. Pag nagsabing praise the Lord, mag-praise the Lord ka ha. Walang nagturo. Pero habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, there is something that is quickening inside your heart and you cannot understand it. One day, hallelujah, nagkusa ang iyong bibig na nagsabing, purihin ang Diyos. Walang nagturo na tao, pero hanggang sang Espiritu Santo, He is guiding you. Kaya nga nakakagulat, yung dating hindi marunong magsalita, number one pang malakas sumigaw. Sino sa inyo rito nung wala pa sa Panginoon, hindi marunong umiyak? Mga brothers, dito, ang lalaking mga tao, ang laki-laki. Si Cholo, malaki pa sa akin yan. Sa braso, oh. Pastor Jake, ang laki. Pero pag nagsalita, nangingilid ang luha. Hindi yan OA, hindi yan kengkoy. Yan ay kagalakan ng mga taong may karanasan sa Panginoon. Kaya hindi ako mahihiya. Hallelujah. Papatalo ba tayo? Hindi ito na sila lang. Gusto ko rin magbigay ng aking pasasalamat sa Panginoon. Bakit? Because I too have my own experience in my life. I know my God is living not just with them. It is living inside me. Paano mo nasabi yan? My life is slowly padala ng kaluwalhatian sa kaluwalhatian. Hallelujah. Kung babalikan mo ang buhay mo nung unang mga kapatid, naniniwala ako, kung meron ka mang alam na awit sa Panginoon na wala ka sa Panginoon, baka yung alam mo ay, ako, personally ha, wala akong masyadong alam sa Panginoon, pero minsan may mga awit na medyo pambabastos pala sa Panginoon. And I didn't mind it. Pero ngayon, mga kapatid, para sa akin, nung panahon na yun, nung kabataan ko, alam nyo ba ang masarap sa akin sa tenga? Pag naririnig ko na yung mga salbakuta, hindi pa ako nagpapatawa, totoo yun. Pag naririnig ko yung mga true faith, pag naririnig ko yung mga parokya ni Edgar, ang sarap sa tenga. Tapos sa panahon namin, alam nyo ba mga kapatid, sa probinsya namin, wala yung speaker na yan. Sa probinsya namin, 3 patong na malalaki na ganyan. At alam nyo kung saan ako sumasayaw, dyan mismo, yung dibdib ko, tug, tug. At talaga namang, ganon yung dibdib ko. Pero by the grace of God,
Iba pala ang ginawa ng Panginoon sa atin ngayon. Ang sarap pala ng mga awitin na makalangit. It makes me wanna shout. Diba sabi ka lang, when I think about the Lord, sabi doon, it makes me wanna shout. Ang sarap sumigaw sa Panginoon. Dati sino sa inyo rito ang nagpupunta lang sa bungan na mamaos sa kakasigaw? Sa video okay na mamaos. Oh, mga kapatid, kung hanggang ngayon hindi ka pa marunong umawit sa Panginoon, sayang. Diba? Pero kung ikaw ay kumaawit sa Panginoon, na mamaos ka sa kakawit sa Panginoon, hindi na sayang. Hallelujah, ang tinig na yan. Para sa akin, kahit mamaos ka sa kakasigaw, as long as ito'y pagpupuri sa Panginoon, it's worth it. Masarap sumigaw, mamahos, magpuri sa Panginoon. Kaya kung babalikan natin ang Revelation 1:17, I am giving you kumbaga bago ko tapusin, tingnan niyo ha. Gusto kong i-connect ngayon. Revelation 1:17. Apostles say dito sa sulat ni John. sabi rito, when I saw him, nung makita ni John, anong sabi dyan? I fell at his feet as dead. Nakita nyo kung gaano kalaki ng pagkilala ni John sa ating Panginoon? Hindi ko naman sinasabing maghigaan tayong lahat. Pero ang punto ko, yung response ng mga anak ng Diyos, kapag nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, iba. Hindi tayo magmamalaki. Ibababa natin ang ating sarili. Tanda that there is someone who is higher than us. We are acknowledging the authority. Pinapaubaya natin na ikaw ay mas mataas sa akin, Panginoon. And I would like to bow down. Kaya anong sabi niyan? I fell at his feet as dead. But he raised his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. Oh, ang sarap na karanasan. Diba? I am the first and the last. Huwag kang matakot dyan. I am the first and the last. Verse 18. And then ang sabi niya rito, I am he who lives. Ako yung nabuhay, minsan. And was dead. Ako yung namatay. Pero napakaganda, hindi daw natapos. Alam nyo, napakaganda ng salitang, behold. Narito. Ako yung minsan yung nakasama. Ako yung namatay. Pero anong sabi niya? But behold. Alam nyo ba, para sa akin, ang pinakamasarap, kung tayo man ay mamamatay talaga, na hindi madat ng buhay ng Panginoon, alam nyo ba, isa sa pinakamasarap na kamatayan ay nung namatay kang nasa panahon na ikaw ay naglilingkod o nasa gawain. Ang sarap siguro nun. Merong isang sister sa atin na namatay na pagkatapos maghandog ng awit, nagyukulele siya. Nabalitaan nyo ba yon? Kapatiran natin nagyukulele. Pagkatapos niyang maghandog ng awit, pag-upo, kung tama yung pagkakalala ko, namatay. Hindi ko naman sinabing ganun ang maging buhay. Pero ibig sabihin, at least yung huling buhay niya, nasa Panginoon. Di ba? Nasa Panginoon. Now, kung babalikan natin, sabi nito, I am he who lives and was dead, and behold, narito, ako'y buhay magpakailanman. Church, gusto kong sabihin sa inyo, yan yung ating pinaglilingkuran ngayon. Si Kristo na minsang nabuhay at namatay, ngayon nabubuhay magpakailanman. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang palatandaan na siya nabubuhay magpakailanman ay hindi yung maghihintay kang bababa siya. Ang palatandaan ay nasa atin ngayon. Kung siya ay nabubuhay magpakailanman, dapat buhay din ang mga anak ng Diyos sa mga sandaling ito. Dapat nakikita ang buhay na yan sa buhay natin. Sinong maniniwala sa atin, mga kapatid, na magsasabing si Kristo ay nasa atin ngayon? At hindi lamang na nasa katabi mo. Sino magsasabi? Wag mo lang sabihin dahil sinabi ko. Pero sinong confident na magsasabing, the God that I serve is living in me? Brothers and sisters, isipin natin,
kung atin titingnan, sa panahon noon, bawal hipuin ang may leprosy. Kapag ikaw ay may leprosy, anong ginagawa? Kinakast out ka sa labas at sinasabihan, ako ay marumi, ako ay marumi. Ganong katindi yung kalagayan ng isang may leprosy. Walang pumapansin, walang basta-basta lumalapit. Pero hindi ba kayo nagtaka at si Kristo lumapit? At ito yung maganda, si Jesus ay hindi nagka-leprosy. Kasi ang paniniwala nila, pag hinipo mo yung taong may ketong, magkakaketong ka rin. Pero si Kristo iba. Yung mga may ketong nung hinipo niya, hindi siya nagkaketong. Gumaling. Nasaan yung mga hinipo rito ang buhay ng Panginoon at gumaling? Sino sa inyo rito ang may kagalakan ngayon na magbalik sa ating Panginoon? Hallelujah. Di ba sino sa atin dito, once upon a time, spiritually, we are dead. Narinig natin ang testimony ni Pastor Jacob. Di ba? Wala naman sa amin na gusto na maging pastor. Pero ang daming struggles throughout the ministry. Alam nyo ba mga kapatid, wala naman sa atin dito hindi nakaranas yan, lalo na kami na mga, ako, ang lagi kong, nung ako ay nangihina sa Panginoon, sa ministry, ang lagi kong sinasabi, Pastor Jack, uwi na ako ng Leyte. Ito yung nakakalungkot. Bakit ba damay lagi ang ministry pag may problema tayo? Bakit ba lagi nating iwanan na natin? Di ba? Yun yung lagi nararanasan natin. But I just remember one verse na nag-encourage sa akin. Alam niyo ba si Kristo after gumawa ng mga himala? Anong sabi niya sa mga disciples? Let us go to the other side. Anong ginawa ng mga apostol? Sumunod, hindi. Sumunod. Sakay sila ng bangka. Kasi ang Panginoon na nagsabing, let us go to the other side. Ito ngayon yung problema, Brother Buboy. Along that sea, ano nangyari? The storm came. Bakit ba sila nasa bangka? Kasi sabi ng Panginoon imagine ninyo, ang sarap siguro pag sinabing tinawag ka ng Panginoon. Tara, maglingkod kayo, punta tayo sa ganito. Pag sinabi ni Pastor Jack, brother, sama ka sa akin. Pastor, saan tayo? Punta tayo ng Leyte. Sagot ko lahat. Sagot ko pamasahe. Sagot ko accommodation. Sagot ko pagkain. Sasama ka, hindi? Sasama ka siguro. Wala kang gastos. Pero pag sinabi ni Pastor Jack na, sagot ko lahat. Kaya lang, pagdating doon sa aeroplano, may turbulence. Makikita mo yung pakpak, parang bibigay. Mag-emergency landing ang aeroplano, tutuloy ka, hindi? Tutuloy ka pa ba? Baka ayaw mo na. Ito yung problema sa paglilingkod. Nung tinawag tayo ng Panginoon, never nagsabi, Brother Cholo, tatawagin kita para mangaral. Pero bago mangyari yan, makakaranas ka ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Kung ganyan lang, hindi mo na magagawa yan. Walang sinabi ang Panginoon Kaya lang, ang maganda rito, sinabi ng Panginoon, let us go to the other side. Hindi sinabi ni Kristo na lulubog yung ating bangka. Pero hindi niya rin sinabing wala kang pagdadaanan. Kaya habang papunta sila sa kabila, may bagyong dumating. Pero anong maganda rito? Hindi hinayaan ng Panginoon na lumubog. Hallelujah! Ganyan yung ating paglilingkod. Kapag nangako si Kristo na siya ay babalik, babaguhin ang iyong katawan, sigurado ako, one day, babaguhin ang ating mga katawan. Bakit ang nangako ay totoo? Pero hindi naman ibig sabihin nito, wala kang pagdadaanan. Pero anong maganda rito? Hindi ka basta iiwanan. Sabi sa awit, He didn't bring us this far to leave us. Hindi natin alam kung ano naghihintay sa kinabukasan. Pero isang bagay ang alam ko, ang mga naglilingkod kay Kristo, siguradong mararapture. Pastor Jake, kung nanaginip ka lang sana at sinabi ni Pastor Franco, anak, sige, isuot mo na yung sapatos. Kaya lang, sa unang taon ng ministry mo, magkakagulo sa church. Pagkatapos magkagulo, mag-aaway kayo ng asawa mo. Pagkatapos ganito, ganyan, isang ganito. Ang hirap naman yata nun. Di ba? Baka mahirapan ka lang maglingkod sa Panginoon.
Salamat na lamang hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Diniretso niya. Let us go to the other side. Andoon na. Kaya wag niyong kakalimutan mga kapatid, yung ating pagdadaanan dito, pagdadaanan lang talaga dyan. Ang pangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Doon ka tumingin. Huwag kang tumingin sa horizontal. Madi-discourage ka lang. Tumingin ka mula baba, pataas. Alam niyo anong maganda dyan? Si Stephen. When Stephen is about to die, ano ang kanya nakita? I saw God's glory. Kung siguro tumingin siya sa mga tao, baka abutin siya ng pagkatakot na may nakaambang babato sa kanya. Baka matakot siya. Pero habang siya ay pinapahirapan, nakatingin siya sa taas. Kapatid, one way of encouragement. We cannot avoid any circumstances in our life, but we have a choice. Looking unto Jesus. Why? He is the author and finisher of our faith. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Anong sabi sa talata sa verse 18? Ituloy lang natin. I'm closing. Anong sabi sa verse 18? Sabi sa verse 18, I have the keys of the Hades and of death. Napakasarap na Diyos na pinaglilingkuran. Kung kaya niyang tawagin yung mga namatay sa hell, spiritually, yung mga patay sa spiritual, kaya niya rin niyang pakawalan. Ano ang patunay? Ikaw. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, the highest form of knowing Jesus is not just knowing Him as a Savior, but knowing Him as your personal Savior. Maraming taong nakakaalam na si Kristo'y tagapagligtas, pero hindi naranasan ang kaligtasan. Diba? The highest form of worshiping God is make Him your personal Lord in your life. Bakit? This is the glory of God's resurrection. Ang maranasan ninyo, ang Kristong buhay, hindi patay. Kaya napakasarap mga kapatid makarinig ng patotoo. Alam nyo, patotoo pa lang, pagpapalain ka na. Right? Awit pa lang. Tingnan mo pa lang yung mga... Alam nyo ba, sabi ko nga sa mga brothers, pag kayo nagkagusto sa sister sa labas, may problema mata nyo. Sabi ko rin sa mga sisters, pag nagkaroon kayo ng crush sa labas, may problema mata ninyo. Hindi po ako nagpapatawa, pero paningin ko sa mga brothers kanina, ang gwagwapo. Bakit? Saan ka makita ang mga brothers, ang mga lalaki ngayon? Ano yung laro sa online? Hindi, matagal na yung Counter-Strike. Panahon pa namin yan eh. Basta, imagine mo, nakababad sila. Saan ka pa maghahanap mga sisters? Tumutugtog. Purihin ang Diyos. Mapalad ang Panginoon. Mapalad ang may Panginoon sa buhay nila. Kaya para sa akin mga kapatid, ang sarap tingnan ng mga brothers kanina. Tapos kumanta yung mga worship sisters. Hindi ba ang gaganda tingnan? Whether you like it or not, may problema mata mo kapag nagkagusto ka sa kilay na manipis na isang guhit lang. Hindi po ako nanghahamak ng tao, hindi tayo nag-aano. Ang pinag-uusapan natin, we are talking about you are in Christ. Kaya hindi ko maikakaila mga kapatid, kanina habang tinitingnan ko doon pa lang, I am more than blessed enough. I am more than. Kaya kung babalikan natin si Jacob, kung titingnan natin sa buhay natin mga kapatid, para sa akin, to experience Jesus Christ in our life, nagbabago talaga. Balikan mo si Jacob. Genesis 28:20. Siguro ito yung panghuli ko. Genesis 28:20. Balikan lang natin si Jacob. Tingnan ninyo si Jacob. Genesis 28:20. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and keep me in this way that I am going and give me bread to eat and clothing to put on. Familiar tayo dyan, 21. Then, so that I come back to
to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. Sino nakaranas dyan? Prinubide ng Panginoon ang lahat ng pangailangan mo. Dininig ng Panginoon ang mga hinihiling mo. Hindi ba napakabuti? It's more than enough na maitaas mo ang kamay mo at isigaw ngayon ang sabihin, the Lord is my God. Diba? Now, ano nangyari? Kung ilalaktaw natin sa 32:24, before we close, 32:24, anong sabi rito? Laktaw lang natin, 32:24. Okay. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the break of the day. Alam natin ang kalagayan na yan. Pero hayaan yung basahin ko lang mga kapatid. 25. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Alam natin yan, na-injury siya. Tuloy lang. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Sinong nakaranas dyan na kagaya ni Jacob? Lord, I will not stop praising you. I will not stop praying. I will not stop calling your name until you will bless me. Sinabi yan ni Jacob. Now, 27. Tuloy lang natin. So he said to him, what is your name? Alam nyo, sa pangalan pa lang, pinagpala ka na. Kaya sa amin kapag may nababaptize, don't get me wrong, hindi ito doktrina ha. Pero kung dati yung nabaptize sa amin, ang pangalan ay Turbo. Kasi malakas uminom ng alak. Magdamagan, paggising, alak na naman. Kapatid ng asawa ko yun. Natutulog sa alakan, gigising, alak na naman. Kaya ang tawag sa kanya, Turbo. Yung siya ay nabaptize, sabi ko, wag nyo nang tawaging Turbo yan. Tawagin nyo na yan sa Ramon. Brother Ramon. Hindi ito doctrinal, pero gusto kong ipakita sa kanya, yung dating siya na Turbo, patay na. Diba? So he said to him, what is your name? He said, Jacob. And he said, so he said to him, what is your name? He said, Jacob. Verse 28. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. Bakit? For you have struggled with God and with men and have prevailed. Ang sarap makatanggap ng blessing mula sa Panginoon. Alam nyo, nakakalungkot ang sanlibutan ng kanilang blessing, material, kagalingan. Dito ako pinagaling, nandito ang tunay na Diyos. Dito ako pinagpala, materialin, nandito ang tunay na Diyos. Pero ang blessing na tinanggap ni Jacob ay ang pronouncement na binitawan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko sa church, kapag may mga birthday, huwag niyong palagpasin ang magbigay ng blessing. Huwag lang yung happy birthday. Pagkakataon niyo yang i-bless ang inyong kapatid. Huwag niyong ipagdamot ang blessing na pwedeng ibigay ninyo sa inyong kapatid. Tama? Di ba? Pwede niyong sabihin, pagpalain ka ng Panginoon, ang kalakasan yung ibigay sa iyo, sa mga araw pa hanggang sa araw ng pagbabalik. Ang sarap kaya magbitaw niyan. Di ba? Ang sarap. Tapos, sabi ko nga sa mga kapatiran, bagamat hindi masama, pero wag na wag kayo magsasabing God bless you kahit kanino. Hindi naman tayo para bang extreme. Pero ang pangit naman na God bless you ka lang ng God bless you. Pero alam mo yung tao, paano? Pagpapalain ba talaga? Alam natin, ang blessing ay binibigay. Kanino? Kanino? Sa lahat ba ng tao? Common grace, we're talking about common grace. Huminga, kain, lahat yan binibigay. Ang ulan ay sa mga damo, nakakatanggap, at pero yung pronouncement ng Panginoon, sinong sinasabihan niya niyan? Sinong binigyan niya? Mga anak niya. Si Abraham, kung sa pagpapala, pagpapalain kita. Nasaan ang mga anak ni Abraham ngayon? Nasaan ang pagpapala? Sino ang tumatanggap yan? Ikaw na mga anak ng Diyos. Kaya nga si Jacob, siya ay, sabi niya, I will not call you Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. 29.
Then Jacob asked, saying, tell me your name. I pray. And he said, why is that you ask about my name? And he blessed him there. 30, tinan ninyo. Naintindihan ni Jacob. Sabi ni Jacob, say, Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Sino sa inyo rito nakaranas ng Peniel na lugar? Sino sa inyo nakakaalala ngayon, I see God face to face. I'm not talking literal image, pero ang naranasan mo ang kanyang kaluwalhatian sa buhay mo, na binago kanya, na preserve ang buhay mo, we can say that that is your Peniel na lugar. Bakit? Because you have experienced your God. Maaaring dito, naranasan mo, nakita mo ang Panginoon sa buhay mo. Brothers and sisters, I would like to end this kind of exhortation. The highest confession of faith is to know that God is your God. To know that Lord is your Lord. In the Bible, many times natin nakita yan. So brothers and sisters, sino sa hapong ito ang magko-confess sa ating Panginoon at magsisigaw na magsasabing kagaya ni Thomas? Hindi natin kailangan makita si Kristo ngayon. The word that we heard for many years ago is enough para magsabi ka sa hapong ito, my Lord and my God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsitayo, mga kapatid. Glory to God in the highest. I couldn't imagine on that day. Hallelujah. How many of you have experienced the glory of God in this place? Sino sa inyo rito nakaranas ng kaluwalhatian ng Panginoon sa lugar na ito? Ang dami ng mga karanasan. Hindi lamang isa. Alam nyo, siguro kung mag-sharing tayo isa-isa, alam nyo mga kapatid, minsan masarap makipag-usap sa mga kapatiran na first time mong na-meet. Magugulat ka, ang daming karanasan. Yung pala yung naranasan mo, Brother Cholo. Nung naghahanap ka ng ka-sharing, ginamit ng isang sister sa mga gawa ng Panginoon, nagbigay sa'yo ng encouragement. Si Sister Anita, di ba? Kung tama ako, nanay ni ano yun? Sister Andrea, tama ba? Di ba? Gaano kaganda. Mamit natin ang bawat isa. I couldn't imagine yung mga kabataan dito, 44 years. Si Brother Timothy, ilang taon lang ngayon? 26. Wala pa siya that time. Pero anong kagandahan ng Panginoon nung umaawit kanina kasama ang nanay at anak na. Si Brother Gideon kasama, yung sister nila na anak na kapatid kasama. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Hindi na tayo nag-iisa ngayon. Marami na tayo magkakasama. Yung once upon a time na pinapanalangin mo lang na anak, kasama mo na ngayong nagpupuri sa Panginoon. Sino sa inyo rito ang handang magpuri sa ating Panginoon na sumamba? Kapag nararamdaman, nakikita natin ang ating Panginoon, brothers and sisters, let this be a reminder to each and every one. We are more blessed than those people na pinagpapala, na iniisip nilang pinagpala sila materially. Sabi sa isang awit, I don't have much money, but Lord, I have you. Why not proclaim the name of Jesus Christ this afternoon? Napakaganda ng inawit kanina. Sabi roon sa inawit nila, Pastor Abi, He's the same God. He's the same God. Sino magsasabi ngayon, magtataas ng kamay? Magsasabing, He's the same God. Andyan si Nanay Bining. Panahon pa ng lolo ni Pastor Jericho hanggang ngayon. Sino magsasabi ngayong He's the same God?
Andiyan sila Brother Joey, Brother Joy, Venus Joy, Pastor Jericho, magkakasama noon pa. Tapos naglitawan ang mga kabataan ngayon. Andiyan sila Sister Ella, Brother Samuel, Brother Matt. Sino magsasabing He's the same God? Habang ating inaawit ang bagay na yan, gusto ko encourage ang bawat isa to give the highest praise and glory to our God. You can say this afternoon, salamat, naglilingkod ako sa buhay na Diyos.